Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, bali, nasa bakasyon nga tayo ngayon, no? At isang buwan tayo magbabakasyon dito sa Pilipinas. So, mas pinili ko ang magbakasyon dito sa lugar ng aking misis. Kasi, kita nyo, pakita ko sa inyo yung lugar. Yan. So, bali, parang ito yung magiging pinakagamot ko. Gamot ko sa 3 taong kong mahigit sa pakikipagtrabaho sa Japan. So, gusto ko agad ng lugar, tahimik, sariwang hangin, na yung mga alagang hayop, manok, baboy, kambing, baka, sa likod nila ay may kawayanan. Punong punong buko, mangga. Yan, talagang probinsya. So, andun yung mga alaga nila. So, mas gusto ko ngayong ganitong lugar, no, dahil mas mapipili ko yung bakasyon dito sa Pilipinas. Doon ba tinanong ko isang kasamahan ko sa Japan kung magkano nagastos niya nung siya ay nagbakasyon sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, mababa yung 150k mo pag ikaw ay magbabakasyon. Hindi ako naniniwala ng una eh. Saka ko lang siya na-realize na ganun pala talaga kapag ikaw ay sa Pilipinas na pagdating dito, yung 1,000 pesos mo, pag yan ay nabariyahan, talagang bariya na lang. Mabilis ang pera dito sa Pilipinas, tapos mahal ang bilihin. 10 pesos pataas na lahat. Kaya nabigla ako na nung nabatan ko yung mga sinasabi nila sa akin dati na mababa yung 150k. Ngayon alam ko na kung bakit ganun yung sinasabi nila sa akin na pagka nagbakasyon ka mababa yung 150k. Nasa sa inyo naman po yan kung paano kayo maggastos dito sa Pilipinas pag kayo ay nagbakasyon na. Kung kayo ay para bang tawag dito Santa Claus, kung makikita naman kaibigan at kamag-anak ninyo, or kung kayo naman ay si yung ganyan kuripot, ganyan. Siyempre ako naman ay hindi naman ako yung tao na mayaman, hindi naman ako yung tao na maimot at walda sa pera. Tama lang kapag may mga tropa, kaibigan nandyan, tamang bigay tamang mapaghandaan din sila ng tamang pagkain, ganun lang. So bakit nga ba 150k ang sinasabi kong naging allowance ko na ini-prefer ko bago ako nagbakasyon dito sa Pilipinas? Malalaman nyo rin po yan pag kayo ay nagbakasyon na dito sa Pilipinas na kung kayo ay nawala na sa Pilipinas ng 3 hanggang 5 taon pataas. Kung kayo po ay hindi nakauwi ng 3 hanggang 5 taon dito sa Pilipinas at sabihin nyo sa video na to na sobrang malaki naman gano'n. Kasi talaga yung 150k talagang isang ipon na yan ng isang domestic helper sa ibang bansa, di ba? Malalaman nyo rin po yan kapag kayo ay nawala na ng 3 taon hanggang 5 taon dito sa Pilipinas. Nasa inyo naman po yan kung 150k nga rin yung ibabaon nyo pag uwi ng Pilipinas o pagbakasyon nyo sa Pilipinas. Ngayon, kung ayaw nyo gumastos ng ganong kalaking halaga o mas malaki pa doon o mas mababa pa doon ang gusto nyo, pwede naman kayo pagka nagbakasyon sa Pilipinas yung mga kailangan nyo, yung mga gusto nyo bilhin, ipabili nyo na lang sa labas. So 150k kasi sa loob ng 3 taon na hindi ko sila nakasama, marami akong na-miss. So siyempre kailangan natin bumawi. So yung 150k ba kasya ba yun pagka kayo ay mamamasyal, ipapasin mo sila sa labas, kagaya ng uuwi kayo sa probinsya ng mga kamag-anak ninyo, ng asawa ninyo, yung probinsya nila, uuwi din kayo. So sa inyo naman po yan kung paano igasta yung 150k, kung aabot o sobra pa yung 150k. Sabi ko nga, sa mahal ang bilihin na ngayon sa Pilipinas, sa taas na ng bayad sa mga transportasyon, ng mga bus, mga jeep, mga bayad sa mga pamasahe. Ang mahal na nadoble na talaga, nabigla po talaga ako. Nakala ko dati yung dilata natin pesos dati, ganun pa rin ang presyo ngayon, hindi na ho. So yung 150k kung iniisip nyo ay sobrang laki na, dahil nga kung iisipin ko yung 150k talagang parang pinakaipon na rin ng isang OFW yan, di ba? So yung nga, masasabi ko lang na yung 150k ay para sa akin lang po yun. Ngayon kung gusto nyo na po na mas mababa pa doon, 50k o 100k, nasa inyo naman po yun kung paano nyo po mag-treat ng mga kaibigan na kamag-anak ninyo. Bakit po kasi gusto kong bumawi sa mga anak ko, sa asawa ko, sa mga kamag-anak ko, sa tropa, mga kaibigan. So hindi natin may iwasan yung pag nakita tayo, siyempre kahit pa paano, di ba? Ayun, kung ayaw nyo gumastos, yung kagaya ng sinabi ko, sa loob na kayo ng bahay, may kailangan kayo, ipabili nyo na lang. Pag may darating na bisita, sabihin nyo may sakit kayo, o di kaya naman wala kayo, may lumabas kayo, ganun pwede yun. Hindi kayo gagastos ng mga 50k doon. Kung pangkain lang, yung pangkain mo lang sa loob ng isang buwan, ang iisipin mo kasyang sobra-sobra na yung 50k.
Pero yung ikagaya ng sa akin na ilalabas mo talaga sila kahit pa paano pag nagbisita ka kahit pa paano papainom tayo, maghahanda tayo. Ayan. Sobra-sobra na yung 150k.